Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome sa Reformed Bible Study. Ang Bible study na ito ay intended primarily sa mga members namin at sa mga bago naming mga uma-attend, and we want to open it sa mga interested sa Reformation sa mga Pilipino na gustong maintindihan ng Reformation sa kanilang lengguwahe. Ngayon ay magpo-pause muna tayo sa ating series. We should have gone back doon sa 1689. Pero we want to study muna ang isa sa napaka-basic na issue sa maraming mga Kristiyano, at ito yung quest for authentic Christianity. Di ba, sa panahon natin, napakaraming mga may fake news, minsan may mga nakikita natin sa paligid natin, mga fake products, at maraming mga pagkakataon kahit sa panahon natin ngayon na highly technological na tayo, madali pa rin na makapanloko ang ibang tao at imbes na original ang product na makukuha mo, peke ang pinapadala sa iyo. Yan ang problema sa mga online shopping, and there are always ways to know yung bagay o ang product kung ito ay napaka-original or peke. So therefore, kahit na napakahirap ma-distinguish kung ano yung fake dyan or genuine, there will always be those traits and marks or characteristics para malaman natin kung ito ay fake. Diba? Sa mga sapatos, minsan titingnan mo, hindi lang yung composition, pati yung pagkagawa ng brand, lalo na sa mga taong familiar, let's say sa sapatos, familiar sila sa brand ng Nike o ng Jordan. Minsan yung piki yung paa, o kaya naman pati yung tali ng sapatos hindi nasa tamang lugar. So mayroon at meron na paraan para makilatis ang mga bagay na to para malaman natin kung peko o hindi. At ganoon din naman sa pananampalataya. Napakarami na nagpapakilalang Kristiyano ngayon. In fact, sa social media nakikita natin maraming nagpo-profess na Kristiyano, even among evangelical churches. Minsan, ang nagiging problema ng mga ibang mga highly theological people, ang nagiging temptation is yung tribalistic attitude na sila lang yung tunay at i-demonize yung iba. Yung iba naman, may paraan o panahon na dapat talagang maglagay tayo ng boundary kung sino talagang dapat nating tawaging Kristiyano o hindi, yung false teacher o hindi false teacher. But on the other hand, marami ang mga very loose sa doctrine na kahit na sinasabi nilang disciples sila ng Panginoong Yesus, parang produkto lang to. They sound like Christians, they look like Christians, pero kung titingnan mo at gagamitin mo yung mata ng standard na maaasahan, it will reveal na pwede palang malaman hindi talaga ito Kristiyano. Kaya naman sa atin, ang pinaniniwalaan natin, ang Kristyanidad, ang boundary lagi nito ay hindi ang pangalan ng local church. Ang boundary ng Christianity, hindi rin ang kanyang theological position, whether he is a Calvinist or Arminian. Narinig nyo na minsan yung mga Calvinist sumosobra yung iba na kapag Arminian, ang tingin nila unbelievers. Yung iba naman, pag Arminian, ang tingin nila sa mga Calvinist ay mga hindi ligtas. So hindi yun ang boundary. Ang boundary natin is of course the gospel. Kaya dito sa ating series, we will try to understand kung sino ba talaga ang tunay na Kristiyano, at sa mga susunod, not only about genuine faith and false faith, even yung pag-evangelize natin, ano yung false evangelism at ano yung biblical na uri ng evangelism. Dahil minsan, ito yung nagiging problema. Whenever we share the gospel, akala ng iba, they are sharing the gospel, but the truth is, they are just sharing yung prosperity gospel. So we will try to see that at para sa first installment natin this November, we will try to know yung marks ng isang false faith, and then we will try to have some understanding what is genuine faith. Sabi ng 1 John 5:13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. So very clear dito sa passage na ito,
na pwede mong malaman at pwede kang magkaroon ng katiyakan or assurance na ikaw ay anak ng Diyos. This is so far from our childhood teachings na narinig natin, na ang tingin natin noon, hindi mo masisigurado kung pupunta ka ng heaven. Pero pag may namatay, lagi, happy birthday in heaven. It's as if walang pupunta sa ibang lugar other than heaven. But the problem is, dito, sa maraming tao ngayon, they would say, yung panahon natin ngayon, it would be brutal. Sabi nga ng iba, kapag sinabi mo na malalaman mo na yung tao pupunta siya sa impyerno, napaka-brutal ng ganun doctrine. Parang napakayabang kapag sinabi mong malalaman mo na ikaw ay may buhay na walang gan. Na parang ikaw, tiyak ka, nasa langit ka pupunta, wow, perfect ka. Ganito ka-twisted at ka-unbiblical yung mind ng mga tao, especially Filipinos. Kaya dito sa issue ng mga Pilipino, para mas mailagay natin sa context ng mga Pinoy, as a nation under Catholicism for more than 500 years, being a Filipino is almost always synonymous to being a Christian. Di ba? Yung Catholicism pa naman natin, yung popular Catholicism, basta nasa Pilipinas ka, ina-assume that 80% ng mga populasyon natin dito ay mga Katoliko. At we concede to that indeed being a Catholic is considered to being a Christian, at least for the secular world. Yung mga taong hindi naman pasok sa evangelical world, ang isipin nila, you're a Catholic, you're one of the branches or one of the denominations ng Kristendom. Pero alam natin, ang Catholicism is only one dogma that presents itself as authentic Christianity. At least ang Katoliko, wala naman magsasabing peke kami o hindi kami ang tunay na Kristiyano. Sinasabi ng Catholics, in fact, after Vatican Council II, makita natin ang Catholic ay napaka all-embracing niya, medyo may pagka-pluralist siya in terms of yung kinikilalang mga Kristiyano, calling Protestants like us as separated brethren. But hindi lang naman Katoliko nagsasabing sila ay Kristiyano. Nagsasabi din na sila ang authentic Kristiyano, ang mga authentic na Kristiyano, yung mga iba't ibang mga nagpo-profess ng pananampalataya sa bansa. Katulad ng mga Mormons, katulad ng mga Jehovah's Witnesses, at sa atin na homegrown na religious group ay ang Iglesia ni Cristo. Isama mo pa dito yung Kingdom ni Apollo Kibuloy at ng dating daan kay Eli Soriano. Sabi ng Wikipedia, religion in the Philippines is marked by a majority of people being adherents of the Christian faith. At least 88% of the population is Christian. About 79% belong to the Catholic Church, while about 9% belong to Protestantism, Orthodoxy, Restorationist, and Independent Catholicism, and other denominations such as Iglesia Filipina Independiente, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, United Church of Christ in the Philippines, Members Church of God International, MCGI, and Evangelicals. Officially, the Philippines is a secular nation with the Constitution guaranteeing separation of church and state and requiring the government to respect all religious beliefs equally. So there, it's very clear sa ating lahat na ang marami sa atin nagpapakilalang Kristiyano, pero hindi po pwede, philosophically and logically speaking, hindi po pwedeng lahat yan ay tama. Pwedeng lahat yan ay mali. Theoretically speaking, pwedeng lahat yan ay mali, pero hindi yan po pwedeng lahat ay tama. So, as believers of absolute truth, may isang katotohanan lamang at wala nang iba. So, isa lamang ang katotohanan na dapat na makita natin na authentic dyan. At hindi ibig sabihin na isang grupo lang ang meron nun, maaring yung iba, marami, may ganun din na paniniwala, pero paano natin ma-identify? Galing ako sa circle na kapag hindi ka katulad ng pangalan namin na may noun phrase pa, ganito ang dapat na pangalan niya. Kung hindi ganito yung pangalan mo, baka hindi ka Kristiyano para sa mga ibang mga kasamahan namin noon. So the issue here is this, in view of these different persuasions, who or what is the final indicator, measurement in determining kung sino talaga ang mga Kristiyano?
dito pwede nating kunin yung komento ni Jeremy Walker. Sabi niya doon sa kanyang article sa reformation21.org, there are many things which the world and many outwardly religious people in the world assumes are certain marks of true Christianity. These things fool many into imagining that they are true believers when they are not. Even many Christians build their assurance on these things and find that they fail them when they need them because they form no sure foundation. These are inconclusive indications. So, ayan, maraming mga tao, ito yung tamang standard, measurement, canon, para malaman mo na ikaw ay Kristiyano. Di ba, yung iba, ang marami sa panahon natin ngayon, ang kanilang greatest measurement ng pagiging Kristiyano ay dapat ikaw ay mapagmahal, messenger of love ka, at hindi ka nagpipreach ng about the wrath of God. Hindi ka nagpipreach about hell. But obviously, these are caricatures and these are not biblical standards paano natin malaman kung ang isang tao ay Kristiyano. So, dito, tingnan natin. Reformation doctrine says, Scripture alone is the final authority in determining authentic Christianity. So, kung ikaw ay bunga ng Reformation at naniniwala ka that the Bible is your final authority, di ba sa Baptist, Bible is the final authority. Yan ang magde-determine kung ano yung authentic Christianity, hindi yung religion mo. So, let's see. What are the false marks of being a Christian? Meron ako nabasa na isang article or ng isang sermon yata ito o isang pamphlet mula sa isang sinaunang theologian at pastor. Ang pangalan niya ay si Gardiner Spring. He wrote a famous book that lists 7 marks that do not necessarily conclude a true Christianity. In-entitle niya to, yung kanyang pamphlet or book, The Distinguishing Traits of Christian Character. So, dito, wala namang kakaiba kung titingnan mo sa title niya. We can always say, Distinguishing Traits of Christian Character. It's very normal. Pero alam nyo, kapag nakita mo yung 7 na binanggit niya dito, mababahala ka. Kasi baka karamihan sa 7 na ito, if not all of these 7, ay iniisip mo ay characteristic ng tunay na Kristiyano. Tingnan natin. Sabi niya, number 1, visible morality. Ang taong disente at may visible na morality, hindi daw yan distinguishing trait ng pagiging Kristiyano. In other words, pag nakita mo ang visible morality sa tao, it is not enough to conclude that this person is a true Christian. At kada babanggitin natin, kukuha tayo ng passage, hindi mula kay Gardiner Spring, kundi sa Bible. So that we will know that these traits na nandun sa tao, na nagsasabing hindi ibig sabihin Kristiyano ka, mula pala sa Bible, hindi sa isang author lang. Sabi ng Matthew, chapter 19, verses 16 to 20, or sa verse 18, He said to him, which ones? And Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, all this I have kept, what do I still lack? So, itong taong ito, yung tinawag na rich young ruler, sinabi niya, ano pang dapat kong gawin to have eternal life? So, kumbaga, ginamit ng Panginoon yung linya ng kanyang pananalita at sinamahan siya ng Panginoon doon, pero para turuan siya ng isang, i-expose siya sa kanyang pagiging makasalanan. Sinabi niya, o sige, kung nagawa mo na ito, ibenta mo lahat ng iyong pag-aari. At doon siya nalungkot. Nagmamalaki siya na gawa niya itong mga bagay na to, he has visible morality. Hindi siya nag-commit ng murder, hindi siya nag-commit ng adultery, hindi siya nagnanakaw, hindi niya ugali magsinungaling. Tapos honor your father and your mother. So, yung second tablet of the law, kinikip niya. And then, sinabi ng Panginoon, yung pang-10. Yun pala ang kasalanan na chine-cherish niya. Because nung nalaman niyang kailangan niyang iwanan ng kayamanan, nalungkot siya. Ang nakaupo pala sa puso niya na Panginoon, hindi ang Diyos. Kaya ang Panginoong Yesus, hindi niya binanggit yung first table of the law.
So, ang emphasis dito ay, ayan, if you would be perfect, go sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. When the young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possessions. Napaka-delikado nito, no? Kasi pinapakita dito na kahit na yung pinakamabait at pinaka-dissenting tao, pala church marahil, pero siya pala ay hindi tunay na alagad ng Diyos. Kaya an external form of upright character does not necessarily, automatically, immediately indicate a relationship with God. Now, kung ikaw ay tunay na alagad, maaaring meron ka nito. Kaya maganda yung words ni John MacArthur. These are not the distinguishing mark. This may or may not. This may or may not indicate true Christianity. In other words, kung ikaw ay tunay na ligtas, meron kang visible morality. Pero kung nakita lang ang visible morality, it is not an assurance 100% na yon ay tunay na pananampalataya na. A fair appearance on the outside is not necessarily the status of the person on the inside. Kaya true Christianity values external actions only when it comes from a heart truly transformed by Christ. So this is the genuine faith. Genuine faith, hindi niya sinasabing, hindi ako kailangan manamit ng maayos sa panlabas, hindi ko kailangan gumawa ng panlabas na bagay. Kaya minsan, di ba, may false dichotomy. Ayaw nilang nagpipray publicly, ayaw nilang gumagawa in a public way, dahil lang sabi daw nila, ang Kristiyano naman ang nakatingin ng Diyos doon sa puso. Opo, kung nakatingin ng Diyos sa puso, hindi ibig sabihin wala na tayong responsibility na i-demonstrate ang pananampalataya natin sa labas. There's nothing wrong in praying publicly dahil may public worship. There's nothing wrong na nakikita yung panlabas nating pananampalataya kapag tayo ay nagsasalita, na kumikilos, nananamit ng ganito. We are telling them na mahalaga sa atin ang visible morality, but in Christianity, visible morality is nothing if it does not come from a transformed heart from the inside. Sabi ng 1 Samuel 16:7, but the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him, for the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Again, nililinaw ko, walang false dichotomy dito. Minsan, nakakapanlumo, may mga tao na na-fall into this kind of false dichotomy. Nababasa ko minsan sa social media, sasabihin nila, mas okay na yung ganitong manamit at ganito ako magsalita. At least authentic ako sa heart ko, kaysa naman yung nagsisimba ka, maayos kang pananamit, pero demonyo ka naman sa bahay. Hindi naman kailangan na kapag nanamit ka ng maayos, automatic demonyo na yan sa bahay. Hindi nilikha ang maayos na pananamit para itago ang masamang puso at masamang ugali. Ang purpose nung tinahi yung barong para magmukha ka maganda at maayos, hindi para maitago na meron kang masamang puso at may sama kang ugali. Na yung mga magsusuot lang na maayos na pananamit ay yung mga masasamang ugali para pag pupunta sila sa church, itatago nila yung kanilang masamang ugali. Walang false dichotomy dapat sa atin. Okay? Hindi nilikha ang mga bagay na yan para itago. Pwedeng gamitin yan ng masasamang tao para itago ang kanilang pananampalataya, but that doesn't mean kailangan tayong mag-conclude na kapag ang tao naka-necktie, ang tao nakapaldang mahaba, ang tao ay nagmaayos ang pananamit niya o kaya ganito siya kumilos, may tinatagong masama yan. Hindi dapat tayo ganon mag-isip. Ang sinasabi lang natin, pag nakita natin ang tao may visible morality, praise God, pero hindi yan necessarily pointing to a heart that is transformed by God. Okay? Number 2, head knowledge. Romans 1:21, for although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. So makita mo dito, meron silang knowledge, meron silang ganong karunungan, pero imbes na yung karunungan nila, gamitin nila para matakot sila sa Diyos, dininay pa daw nila yung Diyos. So, meron silang knowledge na may Diyos. Ang tawag dito, yung sensus divinitatis, the knowledge of God is etched in every man's soul. Pero, negative yon,
dito naman, may dalawang uri ng knowledge of God. Merong intellectual knowledge of God at saving knowledge of God. Ang maraming tao, may intellectual knowledge sila patungkol sa Diyos. At kapag narinig mo sila, pwede kang matukso, Kristiyano ito. Not necessarily. Kasi kapag narinig mo yan, knowledge of God yan. But there are two forms of knowledge of God. Tingnan natin yung sinabi ni Gardiner Spring. Of course, knowledge matters. Tinranslate ito ni Philip Tate. Tinawag niyan the real thing. Of course, knowledge matters. You cannot love a person you do not know. You cannot obey an order you have not heard. You cannot be a Christian without knowing some truths of Christianity. You have to know what is right before you can love it. But knowing and loving are two different things. The devil knows God, but he does not love the God he knows. He just goes on doing whatever he wants. It is possible to go to hell with a mind full of facts about heaven. Knowing everything does not prove you have the life of God. So in other words, kahit galing pala niya sa theology, pwede yan na maging unconverted. Kaya kapag nagalingan ka sa theology, good, praise God. But not necessarily yan ay distinct trait na yan ay tunay na Kristiyano. Kaya nga may word na distinct. Hindi ito parang automatic, Kristiyano yan kasi alam niyang ipaliwanag ang Trinity. Napakarami ng mga pastors ang nagtuturo, doon sila naligtas habang sila ay nagtuturo. So the point is that what is more important is not knowledge, but the state of the heart and soul. So head knowledge is good, but saving knowledge is the next one na dapat gustuhin natin. We do not reject, again, false dichotomy, we do not reject knowledge, intellectual knowledge, kasi bago matouch yung heart, kailangan matouch yung mind. Pag in-skip mo yung mind, you are manipulating the person sa kanyang emotion. Kailangan ma-persuade mo yung mind niya. Kapag na-persuade yung tao sa kanyang mind, dun lang matatouch at magbabago yung kanyang affections. So, dun ang process. We go to intellectual knowledge and saving knowledge. Again, itatama natin yung false dichotomy. Sasabihin nila, naku, head knowledge ang wala namang aksidente sa Diyos, providential lahat yan. Katulad ng pagpapalit ko ng microphone, di ba? Maaaring maganda yung ginagamit mo microphone o lapel, pero hindi ibig sabihin, yun ang mayroong enerhiya para makapag-operate siya ng maayos. Di ba? So, marami tayong nakikita yan. Again, false dichotomy yung ginagawa ng iba. Sasabihin nila, yung reform, nakakapagpayabang yan, huwag kang mag-aral ng theology. Makakapagpayabang. Mas gugustuhin ko na pumunta ka doon sa path na mag-aral ka ng theology at yayabang ka because kung makakaintindi ka talaga ng theology, ma-humble down ka later on. Kaysa yung hindi mo siya pag-aaralan and then you think na mas superior ka doon sa mga nag-aaral kasi ikaw, gagamitin mong piety, yung card mo, gagamitin mo yung piety card. As if ikaw na hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, mas superior ka dahil iniisip mo, ina-apply mo. May assumption ka na kapag ang tao matalino siya sa salita ng Diyos, hindi niya ina-apply. Again, false dichotomy na kailangan nating alisin. But on the other hand, kung may head knowledge yan, not necessarily yan ay ligtas. Number 3, religious involvement. Nako, medyo nagiging mas seryoso tayo dito. So kanina, visible morality, dissenting tao, di ba? Parang mga politiko, head knowledge, maraming alam, and then ngayon naman, active sa ministry. And when they came, He called His disciples, Luke 6:13-15, and chose from them 12 whom He named apostles, Simon, whom He named Peter, and Andrew his brother, and James and John, and Philip and Bartholomew, and Matthew and Thomas, and James the son of Alphaeus, Simon who was called the Zealot, and Judas the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. So you see,
religious involvement, nakita natin ito, nandun sa religious involvement, nandun si Judas, pero alam natin na siya ay hindi ligtas. So this is the most popular notion. Ang taong pumapasok daw sa church, nag-speak ng religion, yan ay tunay na Kristiyano. Again, pwede na yan ay tunay na Kristiyano, pero pag nakita mo lang siya sa church, don't automatically conclude na siya ay Kristiyano just because siya ay nasa church. Again, napaka-helpful dito ni Gardiner Spring, translated by or updated ni Philip Tate. Going into a garage and getting oily does not make you into a car. So why should going into church and getting wet make you into a Christian? The Jews we read about in the Bible were very religious people. They went through all the right ceremonies. They went to worship God at the right times and in the proper places. They said their prayers every day and they gave to charity. But they also nailed Jesus to a cross because they did not want to believe what He told them, which proves that being religious and being one of Christ's people are two different things. Oh, very apt itong sinabi niya. So, si Billy Sunday, di ba, very famous siya doon sa pagsabi na hindi ka nagiging Kristiyano sa pagpunta mo sa iglesia, sa church, kung paanong hindi ka nagiging kabayo pag binibisita mo ang mga kabayo doon sa kanilang kulungan. Ganito ang katotohanan. So people go to church for many reasons. Yung iba pupunta sa church dahil yung magulang nila, sinasama sila. Yung iba naman, gusto nilang pumunta sa church para naging habit na nila, yung company nila, may problema sila. These are not bad reasons initially. Pero hindi pwede forever and for life. Ganito yung magiging reason mo. Nag-a-attend ako dahil maganda yung babae doon, gusto kong ligawan. Nangyari ng ganito. Nag-church dahil gusto niya daw, yung baptist, maganda yung baptist. So nagpaka-baptist siya. Pero nung nakasal na sila, ayun na, payback time. This is true story. Nung ako ay wala pa sa Reform, I heard this story. Ayun, nung the moment na sila nakasal na, di na pinayagang mag-church yung tao. Ay yung kanyang, yung babaeng na pangasawa niya. So very sad, di ba? So in the Bible, people do not become Christians by being religious. Well, eto yan. Kung Kristiyano ka, ikaw ay magiging religious at ikaw ay magiging spiritual. Again, walang false dichotomy. I'm not religious. I'm only spiritual. Hindi yun katotohanan. Basura yun. Sabi ni Philip Tate or ni Gardiner Spring, of course, real Christians go to church as well. Not to become Christians, but because they are Christians. They go to keep their souls healthy, for just as strong bodies are built up through good food and drink, exercise and work, so strong souls are built up by the Bible, worship, prayer, praise, and Christian fellowship. If we have God's life in us, we will want to go to the place where that life can be built up and kept healthy. But just being there does not prove we have the life. God is not tricked. He does not look to see where we are so much as what kind of people we are. So, again, religious involvement, nag-a-attend ka. Ito, mas malalim pa, active ministry. Tingnan natin kung sino yung mga nasa ministry. Matthew 7:21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you, depart from me, ye workers of lawlessness. This is the text of Paul Washer sa shocking message. At kung titingnan nyo yung context niyan mula Matthew chapter 7 verse 13 or 14, meron lamang siyang comparison. Dalawa lang. May dalawang uri ng daan, two roads. May two gates, the narrow one and the wide one. And then may dalawang uri ng fruits, the good fruit and the bad fruit. Meron dalawang uri ng tree, the bad tree and the good tree. So, tapos may dalawang uri ng foundation dyan, dalawang uri ng worker dyan. Pinapakita dito, walang neutral, walang pangatlo. It's either you're genuine or you're fake. Yan yung sinasabi ni Jesus dyan. And many people are talented, gifted in the ministry, that they are not
in the ministry, but they are not God's own. And these are those who are deceived, who were deceived by Satan and may have deceived others too. We believe in a true Satan na nag-e-exist. Hindi man natin siya nakikita, but he is a spiritual being na merong network of demons at ang kanyang paraan para malayo ang mga tao sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng katatakutan, mag-Halloween o kaya magpakita, sapian. Ito yung mga pananaw ng mga tao. Isipin mo, pag sinasapian ng mga tao, di mas lalo sila nagiging religious. Paano kumikilos si Satan? Ang number one yung pagkilos ni Satan ngayon is through spreading of lies. Yan ang sabi sa John 8:44, your father the devil, kung ano yung ginagawa ng ama nyo, ginagawa nyo din. Bakit? Kapag ang kasinungalingan ay paniniwalaan ng mga tao, lalayo ang mga tao sa salita ng Diyos. At ito yung paraan ni Satanas. At marami siyang nadideceive. Very clear dyan na yung mga taong yan, they have even performed miracles. They were really great in the ministry, but sabi ng Panginoon, I never knew you. Wala akong personal relationship dahil yung word na knew dyan is yung word na ginamit sa personal knowledge na may relationship, not just intellectual or informed cognitive knowledge lang. Sabi sa 2 Corinthians 11:13-15, for such men are false apostles, deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ, and no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light, so it is no surprise if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Their end will correspond to their deeds. Nakikita natin ito, napakalinaw. Ang dami, no, mga wolves in sheep's clothing. At napakadami ng mga nagtuturo, they are portraying themselves as truth. And even us, you can even think of us na false teacher kaya to or genuine teacher ito mula sa Diyos, and we should be under the same standard. Kumbaga, we are open book, titingnan kami kung kami ay nagtuturo ng katotohanan. And then, again, lalimin pa natin, conviction of sin. Naku, sabi ng iba, pag may conviction of sin, di ba? Di ba tunay na Kristiyano ito, nako-convict siya, oh. Meron na tayong example sa Bible na na-convict. At least, pinakita niya na convicted siya doon sa preaching, pero ano nangyari? Acts 24:25, and as he reasoned about righteousness and self-control and the coming judgment. Tingnan mo si Paul, nung nag-preach daw siya in front of these politicians about the judgment of God. Siningit niya talaga yung gospel at saka yung threat ng gospel. Sinabi niya, Felix was alarmed and said, go away for the present. When I get an opportunity, I will summon you. Yung word na na-alarm siya, pwede nating sabihin dito, no, nagkaroon siya ng ganung conviction na parang nayanig siya, at doon sa context makikita natin, hindi lang ito basta parang narinig lang niya, sige, ayoko na yung sinasabi mo. No, talagang nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang sarili. But, alam natin, being convicted of sin is good and necessary to the path of being a Christian and to the life of a person that is already a Christian. Sabi ni Martin Luther, the Christianity is preceded and followed by repentance. Lagi ang Kristiyano nagre-repent palagi. Kaya ang Kristiyano nako-convict sa kasalanan at mako-convict siya talaga sa kasalanan. But what we are saying is conviction of sin must lead to biblical repentance. At dito yung change of mind and change of ways. At least si Felix, hindi natin nakita na nagkaroon siya ng change of mind at change of ways niya pagdating doon sa message na narinig niya. Again, Philip Tate, some people always seem to get things wrong. You can be certain that when they are around, something unexpected will happen. They do not mean to be difficult, and they are always sorry afterwards. It can make them miserable or depressed. They know what it is like to be sorry for themselves. But feeling sorry does not make you into a Christian. Christians do talk about sin and being sorry for it. But they also talk about repenting. Repenting is quite different from feeling sorry for yourself. After all, you can quite easily feel sorry about some sin and still love it. You can confess some sin and then commit it again.
But repenting means stopping doing the thing you are sorry for. Just feeling sorry does not change anything. At to add more understanding dun sa sinabi ni Gardiner Spring, we all know that even believers, may remaining sins pa rin sila, but according sa Romans chapter 6, there is now a change of loyalty. Sabi ng Romans 6, ang mga ligtas, hindi na sila slave ng sin, but they are already slave of righteousness. So kung ang tao makikita mo, napaka-slave niya sa kasalanan, na parang wala lang sa kanya at parang gustong-gusto pa niya, sabi ni Gardner Spring, naku, hindi yan totoong ligtas. Ang tao, marahil, ang Kristiyano, pwede siyang magkasala, but hindi siya po pwedeng maging masaya at komportable sa kanyang kasalanan. And then a strong assurance, pang-anim, sa Matthew 23, they were so convinced that they were already Christians, itong mga Pharisees, they were so confident that they have Abraham, they have the Bible, the Old Testament, and these are all false assurance. Some are convinced that they are already Christians, even without the evidence. Sabi dyan sa 2 Corinthians 13:5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves, or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test. Merong test, merong instrument na ginagamit ng Diyos para malaman na ikaw ay Kristiyano, hindi yung pagkakaroon lang ng strong assurance. Now, ang Kristiyano ba may assurance? Of course. Buti ng Panginoon, may promise ang gospel, mayroong testimony ang Holy Spirit, which is the most reliable form of assurance, yung testimony ng Spirit. And then meron din yung ating paglago, which is the last one. Pero, yung strong assurance, pag nakita mo na confident yung taong yan na siya ay Kristiyano, doesn't necessarily follow na siya ay tunay na Kristiyano. And then even yung time of decision, ayan, agad siyang sumusunod sa salita ng Diyos. Meron tayong example dyan sa Luke chapter 8 verses 13 to 14, yung parable of 4 souls. And the ones on the rock are those who, when they heard the word, receive it with joy. But these have no root. They believe for a while, and in time of testing fall away. And as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way, they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. Alam nyo, dito sa parable of 4 souls, hindi mo na makikita dito na hindi sila ligtas until yung time na tumigil sila. Kasi nandun sila eh. At nung hindi pa dumarating yung cares and riches, sabi doon may thorns and yung thorns, those are those who hear, they are those who hear, but as they go on their way, they are choked by the cares of this world. Nakita nyo yung dalawang yun na test, cares of this world and riches and of cares of this world and riches and pleasures of life. So, nung dumating ang mga yon, natigil sila and it only revealed na sila ay hindi ligtas. So, mabilis silang sumunod. Again, walang false dichotomy. Hindi ibig sabihin na mabilis siyang sumunod. Ano lang ito, parang munggo lang, mabilis lang tumubo. Pero hindi ganon. Huwag tayo kagad magko-conclude. Ang sinasabi lang natin, whenever we see that mabilis ang kanyang paglago, mabilis ang kanyang action, ang pag-respond, huwag tayo kagad sasandal na yon ay tunay na Kristiyano. And then, yung iba, gusto namin maging tunay na Kristiyano. Paano kami ngayon maging tunay na Kristiyano? Nalaman namin ngayon, ito pala yung mga 7 na traits that does not necessarily say that we are Christians. So, what are the false means to be a Christian? Ang sasabihin nila, magpa-member ako sa isang church. Lalo na kapag reform, okay na okay yan. So, this is the popular teaching among cults in the Philippines, yung mga nagpapa-member sa isang church at iniisip dahil member sila ng church, sila ay ligtas na dahil lang doon. Okay? Even true Christians, they believe na kung sila ay tunay na ligtas, magpapamiyembro sila. Pero ito, iba. Ang sa kanila, ang pagiging member ng church is already enough for them to be saved. In other words, ang saving instrument ng Diyos ay ang pagpapamiyembro sa isang iglesia.
Napaka-popular nito sa mga Pilipino. Diba? Salvation by religion. Kami lang ang maliligtas. Kailangan namin ang turo, ang aral. Kailangan namin magpaka-faithful sa church na yon. Now again, not false dichotomy. Hindi natin sinasabing mali ang magpaka-faithful sa church, mali yung ganito. But the problem of man is not yung necessarily lang na lack of church membership ng isang local church. The problem of man is sin before unoffended and the Trinitarian Holy God. Can religion of church membership remove one sin from God? Before God? Sorry sa typo. No. Ang pinaka-problema natin, hindi yung local church membership. Ang pinaka-problema natin ay sin. So sino dito magsasabi, nung ako ay nagpa-member sa church na yon, nawala at nabura ang kasalanan ko? Walang church at local church ang makakapagbura at makakapag-alis ng kasalanan mo. Very clear sa Scripture, it is Christ, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. In Scripture, it is God through Jesus Christ who can forgive our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Sabi sa John 1:29, the next day, he saw Jesus coming toward him and said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Sino nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? It is Jesus Christ. It is not the local church. So, kung meron kayo dito, kamag-anak, o may napadpad sa ating nagla-live stream, tinuturo ng church mo dahil member ka, ikaw ay maliligtas dahil lang sa pagiging member, that is a false teaching. Because in Scripture, ang great problem mo ay kasalanan. So, hanapin mo yung mag-aalis ng kasalanan. Hahanapin mo kung sino yung pwedeng magpasan ng kasalanan, maging kahalili mo para hindi ikaw magdusa sa kasalanan mo sa impyerno. Maghanap ka kung sino yon o paano mo malulusutan yon. Hindi necessarily yung church ang magsusolve nun, yung pagiging member mo. Again, mahalaga ang church, dapat mo itong gawin, magpa-member ka sa isang biblical church, pero hindi ito ang solusyon pagdating sa ating kasalanan. Yung iba naman, lalo na maraming Pilipino, doing good works or by being a good person. This is so popular among Filipinos in general and especially sa mga Catholics in particular. If man's problem is sin before a holy God, gagawa ka ng mabuti, mawawala ba yung dati mong kasalanan? Kapag gumawa ka ng mabuti, ang nangyayari sa'yo, nagiging mabuting tao ka. Pero hindi nawawala ang kasalanan mo. Hindi naman kayo papayag sa ganong logic, di ba? Let's say, mayroong pumatay sa kamag-anak mo at sasabihin niya, sige, gawan na lang kita ng mabuti. Pag ginawan kita ng mabuti, amanos na tayo, hindi na ako nagkasala sa'yo. O sige, sagutin ko yung grocery mo sa 10 taon na nabubuhay ka. Hindi yun nababayaran, hindi yun nawawala ang kasalanan mo dahil gumagawa ka ng mabuti. Now, sinasabi ko ba, huwag tayong gumawa ng mabuti? Hindi. Again, huwag tayong mag-false dichotomy. Ang paggawa ng mabuti ay tama, nararapat, pero pag gumagawa ka ng mabuti, nagiging mabuting tao ka. At hindi ang pagiging mabuting tao ang nakakapagpadala sa iyo sa kalangitan at sa presensya ng Diyos. Dahil kung ganito ang logic mo, ang pinaka-worst at pinaka-corrupt na judge sa mundo ay ang Panginoon. But God forbid that we say that. Because according sa Genesis, will not the judge of the earth do right? Di ba? Yun yung naging sandalan ni Abraham nung ipinanalangin niya ang Sodom at Gomorrah. Kung may makita ako righteous na ganito, sabi ng Panginoon, will not the righteous Lord of the earth do right? I will do the right thing. I will forgive them. But you see, wala siyang nakitang ganon. Ang point dito is that hindi tayo pwede na mag-expect na ang Diyos gawin nating mercenary. Di ba? Lagi kong sinasabi, pag ikaw ba ay, let's say, ikaw ay dahil sa'yo, nasira ang kinabukasan ng mga kabataan, ikaw ay drug lord, sasabihin mo sa mga magulang nila, nasira ko man ang buhay ng anak mo, babayaran na lang kita, bibigyan kita ng ganito, pera, bibigyan kita ng ganito. Napaka-mercenary, napaka-wicked ng ganong judge, di ba? Ang judge, kailangan i-enact niya yung justice. So in Scripture, a person's good works are just filthy rags before a holy God. He needs a righteousness
that is acceptable before God. At sabi ng Isaiah 6:4-6, we have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities like the wind take us away. Pag binasa mo ang Isaiah 64, yung context niya, napaka-humbling at nakakapangilabot to. Sabi ng propeta, paparusahan na kayo ng Diyos. Ang sabi ng mga tao, hoy, tumigil ka dyan. Paano kami parurusahan ng Diyos? Di mo ba nakikita yon? Na yun ang templo. Di mo ba alam kung sino kami? Mga Israelita kami. Tingnan mo, nagsisimba kami. We are doing good works. We are righteous people. We are doing these righteous things. Sabi ng prophet, di nyo ba alam that your righteousnesses, plural, yung mga they are just filthy rags. And filthy rags dyan is that yung tela, clothing na ginagamit ng mga babae when they are in their period nung panahon na yon. So in other words, it is not something that is desirable, that is something na filthy. Yan. So, yung iba naman, by praying the sinner's prayer. Very popular to sa mga evangelicals. So kung gusto mo maligtas, you pray this prayer. Ang tawag dito ay decisionism. Now, mali ba ang magdesisyon? Mali ang paladesisyon, pero hindi masama ang magdesisyon. Kailangan na magdesisyon ng iba sa inyo dyan. Yung decisionism ang masama pagdating sa kaligtasan. Bakit? Kinokollapse niya yung buong conversion just to a mere decision. Napaka-rich ng salvation mula sa election hanggang sa glorification. Napaka-rich ng pagkilos ng Holy Spirit through regeneration at yung calling ng Father, yung faith, repentance. Napaka-rich. Pero ito, kinikollapse niya sa decision. Basta nag-decide ka, nag-pray ka. So, inuulit ko, false dichotomy, iwasan natin. We are not against in the teaching that a sinner needs to pray to God. Kasi sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang against tayo is that assumption that if a person that dictated prayer or that sinner's prayer, meron na tayong karapatan na bigyan siya ng assurance, at sasabihin mo, pinanalangin mo sa iyong puso, natural, sasagot siya galing sa puso. Ina-assume natin na siya ay ligtas. We cannot do that. No? So, paano tayo magkakaroon ng tunay na pananampalataya at maging distinct? Now, the language of the Bible in being a true Christian, the word that is used is conversion. Yan ang sabi ni David Wells. Sabi sa kanyang book na about true turning to God. Does this mean that we have made conversion a sine qua non of Christian faith when the Bible does not? Is this a glaring instance of belief and practice arising at some later period in complete independence of and even in defiance of what the Bible actually say? This is a striking example of how misleading the study of a single word can be. The Bible does teach the necessity of conversion, but uses different words to describe this process and to emphasize its theological nature. The biblical writers did not focus on the convert's feelings or emotions, but on the content of the gospel. The New Testament writers view conversion dynamically as something one does, and they interpret it theologically with words such as faith, repentance, grace, forgiveness, and regeneration. We must examine these words if we are to understand what conversion is and how it occurs. Napansin nyo dun sa 7 traits, wala kang nakitang word na repentance, grace, forgiveness, and regeneration. These are the biblical words for true and genuine conversion. So, paano tayo magkakaroon ng ganyan? Kailangan, number 1, we recognize who God is. So, hindi ito parang Roman road na meron tayong artificial or parang meron tayong stereotype na babasahin. Kailangan, mahalaga, ma-recognize kung sino ang Diyos. Dapat malaman ng tao na ang Diyos ay sovereign creator. Out of His pleasure and freedom, God created us and He sustains us. At kung tayo ay nilikha niya, we are just creator natin siya, binigyan niya tayo ng law because He is our lawgiver. So these moral laws are the expressions of His character. So the point is understanding God in His glorious attributes results in admission or in saying amen to our accountability to Him and His disposition towards us. So pag dala mo, creator siya, holy God siya, accountable ako dito sa Diyos na ito. Kaya pala kailangan ko siyang kilalanin at sundin.
And then, after mo ma-recognize who God is, you recognize who man is. Kilala mo dapat kung sino ka. Ikaw ay transgressor ng holy lawgiver. Di pwedeng itong gusto mo ba tanggapin si Jesus? O tara, mag-pray lang tayo. Kailangan ma-recognize mo kung sino ka. You rebelled against God's commands. Paano mo nalaman na nag-rebelde ka sa command ng Diyos? Hindi dahil feeling mo lang masama kang tao. Merong standard. Ang standard ay ang law ng lawgiver, the 10 Commandments. Ikaw ay nag-violate doon sa commandment number 1 hanggang 10. Sabi nila, kahit yung commandment number 10 na lang, yun, kayang-kaya ko. Alam mo ba yung commandment number 10, ang pinakadelikado sa lahat ng commandments because sa commandment number 10, hindi mo kailangang kumurap, kumilos, na violate mo ng commandment number 10. Yun ang pinaka-sensitive sa lahat ng commandment. The last but not the least, thou shalt not covet. Kahit pumikit-pikit ka lang, pwede kang maging covetous person. You are a transgressor of the law. And because you are a transgressor of the law, you are under God's judgment. And according sa Romans 6:23, ang consequences ng kasalanan ay kamatayan at separation from God. So, ang point dito is that repentance from sin is the rightful response to the recognition of our status as sinners before a holy God. We are not just creatures who made mistakes. We are rebellious to the core ng ating pagkatao. So that is who we are. Recognize mo ang Diyos, Creator, Holy Lawgiver, nag-transgress ka, under God's judgment ka. That's the bad news. And that is where the good news is so good. Christ was given to us by the Father. Christ's work for us. And who is Christ? Christ is our sin bearer. He offered Himself as the innocent, substitutionary sacrifice for sin. So, ini-offer niya ang sarili niya bilang kahalili mo, substitute, vicarious sacrifice. Imbes na ikaw ang magsalo ng poot ng Diyos, ang Panginoong Yesus ang sumalo ng poot ng Diyos. At siya ay tinanggap ng Diyos dahil sa kanyang ginawa na yon na please ang Diyos. At ang good news dito, ino-offer ni Christ ang kanyang righteousness, hindi sa pamagitan ng pag-member, paggawa ng mabuti, but through Him, faith in Him. Dahil siya rin ang Lord. He is now seated on the right hand of God in full glory and power. So ang response dito is faith in the glorious person and finished work of Christ as our only hope for our sin problem, and it receives the promised salvation of God. So a sinner can only be saved through the accomplished redemption of Christ. This salvation redemption is freely offered in the gospel of salvation, not pagiging Baptist, not pagiging Reformed, not pagiging Calvinist or Arminian. His lordship is properly recognized from sin. And we cannot end without, but si Paul Washer tumanda, sorry. Almost every classical theological work on the cross of Christ identifies and explains these truths through such doctrines as atonement, penal substitution, imputation, propitiation, and expiation. These doctrines are not extravagant, unnecessary, or inaccessible, but they are the essential truths of the gospel. They can and must be preached to all men, believer and unbeliever alike. Those who would argue that they are too deep for the common person to understand are borrowing the language of the ancient popes who burned the Bibles because they declared that the people of God were too ignorant to read them. So, ito ay dapat nating maintindihan dahil ang sabi ng comforting word ng John 6:37, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Wala ka ba kay Kristo? Ito yung pagkakataon mo, lumapit ka sa Kanya. At kung ikaw ay alagad na ng Panginoon, i-examine mong sarili mo kung lumalago ka sa pananampalataya. So this is the way to be a true Christian. Next week, we'll study what are those characteristics and traits na masasabi natin na ikaw ay tunay na Kristiyano. Tayo ay manalangin as we end our RBS. We thank you, Lord, for this teaching. Nawa magamit to not only sa four corners ng wall na ito, but also sa mga tao, they want to have a presentation of the gospel and want the true thing in understanding sino ba talaga ang tunay na Kristiyano. Help us, Lord, to determine what is fake and what is authentic, and that
works only if we are immersed in your word, if we are led by the Spirit, and if we have truly that passion and heart for God, we will be more discerning sa mga bagay na to. Thank you, Lord, and bless your people at mga nakikinig ng RBS. In Jesus' name we pray. Amen. Good night po, mga kapatid.